Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Muli magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, personal na iginawad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Presidential Medal of Merit sa pamilya ng iconic showbiz personalities na sina Gloria Romero, Pilita Corrales, national artist Nora Honor at culinary legend Margarita Forres sa Malacanang linggo ng gabi. Ang parangal ay sagisag sa malaking kontribusyon sa Philippine entertainment industry at larangan ng sining at kultura. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang kontribusyon sa pelikula, sining, musika ng mga pinarangalan ay hindi matatawaran. Hindi man na makikita ang nasabing parangal ng mga ginawaran ay magsisilbi itong legasiya na hindi malilimutan at patuloy pang maipalalaganap. To Gloria, to Margarita, to Pilita, to Nora, it seems very little, but the best we can do. Maraming salamat po. You live on in every artist who takes the risk, in every child who has fond dreams, in every citizen who wishes to let the world know what it means to be a Filipino. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho para mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas at makahikayat ng mas marami pang mamumuhunan at mga proyektong industrial sa bansa. Binigyang diin ito ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas noong Sabado. Iniulat ni Pangulong Marcos na maganda at matatag ang resulta ng mga estratehiyang pang-ekonomiya ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na trilyong pisong halaga ang gumugulong sa pamumuhunan na indikasyon ng mataas na kumpiyansa ng mga negosyante sa bansa. Kaya naman po, dahan-dahan makikita natin, pinaghahanda po natin ang ating ekonomiya upang lumago, upang lumakas, at lahat po ng maaring gawin upang dalhin po natin ang mga malalaking planta, ang malalaking investor dito sa Pilipinas. Kaya naman po, masasabi ko naman, meron naman tayong masasabi na matagumpay naman po ang ating mga sinusubukan dahil trilyon na po na piso ang pumapasok na investment dito sa Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Inihayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na 150 rice processing plants na ang naipagawa mula noong 2023 at target na matapos ang 20 pa ngayong 2025. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na sisimulan pa ang 50 iba pang rice processing plants bilang bahagi ng ginagawang pagsasaayos sa sektor ng agrikultura sa bansa. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura na nadatnan na niyang mahina at nababalutan ng maraming issue. Kabilang na dito ayon kay Pangulong Marcos ang kakulangan ng pagsuporta sa mga magsasaka at may kinalaman sa hindi matatag na presyo ng pagkain. Sinabi ng Pangulo na sa nakalipas na 2 taon ay may pag-usad nang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan tulad ng pagsuporta sa produksyon ng bigas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas pinaigting pa ng Administrasyong Marcos ang pagpapatayo ng mga dam at flood control projects bilang tugon sa climate change at matiyak ang tubig sa mga kabahayan at kabukiran. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., sunod-sunod ang naging pagtama ng 6 na bagyo sa bansa noong 1 taon. Dahil dito sinabi ng Pangulo na dapat nang gumawa ng bagong paraan o estratehiya para maibsan ang magiging epekto ng mga posibleng kalamidad na tatama sa bansa. Handa na po tayo kahit mangyari po ulit yun ay nakahanda na rin po tayo dahil tinignan po natin ang pagkukulang namin noong nakaraang El Nino. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na makakaabot sa lahat ng bahagi ng Pilipinas ang internet sa kasalukuyang pagpapalawak ng gobyerno sa digital infrastructure sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin niyang mabigyan ng digital connectivity tulad ng internet ang bawat Pilipino bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Anya, isa lamang ito sa mga proyekto ng kanyang administrasyon sa pagbibigay ng progreso sa bawat sulok ng bansa. At itong taon na ito, lahat ng mga lugar na hanggang ngayon ay hindi makabitan ng internet, makakabitan na. At aking layunin na bago ako umalis sa aking opisina, bawat Pilipino ay may internet na kahit saan man sila, sa taas ng bundok, sa isla na malayo, meron po sila. Dahil kailangan na po natin yan. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga Pilipinong manggagawa bilang most significant asset ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa galing, dedikasyon at pagkilala ng buong mundo ay maituturing ang mga manggagawa na dahilan ng tagumpay at progreso ng bayan. Dahil dito nakatingin anya ang buong mundo ng may paghanga at interes sa mga ito. Kaya naman nakita naman ninyo, sumikat tayo ng husto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Dahil sa galing, dahil sa sipag, dahil sa husay ng ating mga overseas workers, dito naman sa Pilipinas. Kaya naman po, ay may pagmamalaki po namin. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Makabagong kagamitan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Amerika bibida sa Maritime Strike Exercise na bahagi ng Balikatan 2025. Kaugnay nito, posibleng masaksihan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang nabanggit na pagsasanay. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala.
Aarangkada ngayong araw ang Maritime Strike Drills na bahagi na nagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2025 sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Australia. Ayon sa Balikatan na spokesperson, Brigadier General Michael Lohico, tampok sa pagsasanay ngayon ay ang pagpapalubog sa isa nilang decommissioned na corvette ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar. Isasagawaan niya ito sa lagpas sa 12 nautical miles o tinatayang nasa 30 hanggang 40 nautical miles mula sa dalampasigan ng Zambales. Magunitang mula noong 2023, Balikatan naging bahagi na ng pagsasanay ang pagpapalubog sa mga na-decommission ng barko ng Pilipinas. Una rito ay ang BRP Pangasinan noong 2023 at ang BRP Lake Caliraya noong isang taon at ang ikatlo ay ang BRP Miguel Magbar ngayong taon. Bukod dito, sasayang papawidan ng FA fighter jets ng Pilipinas din ang A-29B Super Tucano kung saan nakakawala nito ang kanilang Spike non-line of sight missiles, habang ang F-16 at F-18 naman na aircraft ng Amerika ang lalahok sa kanilang panig upang ipamalas ang mga kakayahan nito. Sinabi pa ni Lohico na posibleng manood dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. subalit hindi na nga idinatali kung personal o magiging virtual ang magiging pagsaksi rito. Mula sa Kampo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Aabot sa 51 buy-bust operations ang naikasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, katuwang ang iba pang law enforcement agencies mula Abril 25 hanggang Mayo 2. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto ng 101 high-level drug pushers at traffickers at pagkumpiska ng tinatayang 176.4 na milyong pisong halaga ng iligal na droga. Kabilang sa nasabat ang 12,381.51 gramo ng shabu, 260 piraso ng ecstasy tablets, 72,178 gramo ng marijuana kush, 14,007.74 na gramo ng tuyong dahon ng marijuana. Pinakamatinding operasyon na isinagawa sa National Capital Region o NCR, Central Visayas, Caraga, Soxargen at Cordillera Administrative Region. Patuloy ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga ng PDEA, kasabay ng pagtiyak ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres na lahat ng operasyon ay intelligence-driven para mapuntirya ang mga organisadong grupo na sangkot sa iligal na droga. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Commission on Elections o COMELEC kinontra ang kumakalat na pekeng social media post na nagsasabing kailangan ng national ID sa pagboto ngayong darating na halalan. Ayon sa COMELEC, kailangan lamang magpakita ng valid ID kung wala ang pangalan ng botante sa Election Day Computerized Voters List. Ang detalye ng balitang ito mula kay Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine. Nag-abiso ang Commission on Elections o COMELEC hinggil sa kumakalat na social media post na nagsasabing kinakailangan ng national ID upang makaboto sa darating na national at local elections. Nilinaw ng COMELEC na walang katotohanan ang peking anunsyo na kumakalat kaugnay sa halalan sa darating na May 12, 2025. Kailangan lang anya ng botante na magpakita ng isang valid ID kung wala ang pangalan nito sa Election Day Computerized Voters List. Panawagan pa ng COMELEC na publiko na huwag na magpakalat pa ng mga peking balita at manatiling alerto laban sa fake news. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas pinaigting pa ng Police Regional Office o PRO3 ang paghahanda sa seguridad isang linggo bago ang eleksyon sa Mayo 12. Ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, nagpakalat na ng karagdagang puwersa sa areas of concern at sa mga lugar ng botohan, partikular sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. Nakaantabay na rin ang Quick Reaction Forces at Reactionary Standby Support Forces para sa mabilis na pagtugon
pagtugon sa anumang insidente ng karahasan o gulo. Nasa 24 na oras din anya ang kanilang pagtutok, katuwang ang iba't ibang intelligence units para sa mabilis na pagtukoy para maagapan ng anumang banta. Una nang inanunsyo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na nasa full alert na ang kanilang hanay upang masigurong magiging maayos, mapayapa at malinis ang halalan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers o DMW sa isang papaalis na overseas Filipino worker o OFW na namatayan ng 4 na taong gulang na anak matapos araruhin ng isang SUV ang departure area ng NAIA Terminal 1 linggo na umaga. Sa isang pahayag, sinabi ng DMW na bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., nakikipag-ugnayan na ito sa Department of Transportation o DOTR at sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC para sa pagpapaabot ng kaukulang tulong. Katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, tutulungan din ng DMW ang may bahay ng OFW na nasugatan sa insidente at nasa kritikal na kondisyon. Sinabi rin ng DMW na tutulong ito na ipaliwanag sa employer ng naturang OFW ang mga pangyayari. Sa huli, sinabi ng DMW na kaisa sila ng pamilya ng OFW sa paghahanap ng katarungan at mapanagot ang nasa likod nito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Driver ng SUV na sumagasa sa departure area ng NAIA Terminal 1 pinahaharap sa Land Transportation Office o LTO sa Huwebes. Matatandaan na sinuspindi na ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng sangkot na driver at inatasan din na isuko ang kanyang lisensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver ng SUV na umararo sa departure area ng NAIA Terminal 1 at naging rason sa pagkasawi ng dalawa at pagkasugat ng iba pa. Sa inilabas na SCO, inatasan ng driver at rehistradong may-ari ng itim na Ford Everest na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa LTO Central Office sa Huwebes, May 8. Pinagsisumite rin ng mga ito ng paliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Una nang sinuspindi ng 70 araw ng LTO ang lisensya ng sangkot na driver at inatasan na itong isuko ang kanyang lisensya bago ang nakatakdang hearing. Inilagay na rin sa alarma ang SUV habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakiusap si Transportation Secretary Vince Dizon sa publiko, partikular sa mga netizen na igalang ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa trahedyang naganap sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon kay Dizon, wag sanang samantalahin ng mga tao sa social media ang pangyayari para lamang makakuha ng views online. Kaugnay nito, hinikayat ng mga otoridad ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon o mga espekulasyon habang nililinaw pa ang detalye ng mga pangyayari. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente kung saan sasailalim sa mandatory drug testing ang driver ng SUV. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga bakanteng bus na lamang na nakagarahe ang makikita sa terminal ng Solid North Transit Incorporated sa Cubao, Quezon City. Kasunod ito ng 30 araw na preventive suspension order na ipinataw ng Department
of Transportation o DOTR matapos ang malagim na karambolan na kinasangkutan ng isa sa mga bus nito sa SCTEX noong Mayo 1. Sa Cubao Terminal, nasa higit 20 bus na tinanggalan na rin muna ng mga plaka ang nakagarahe. Ayon sa ilang nakabantay sa terminal, may ilan pang mga pasahero ang nagtutungo doon para magtanong ng biyaheng Pangasinan. Pero pinapupunta na lamang nila sa ibang terminal. Una nang iniutos ni Transportation Secretary Vince Dizon na isailalim sa mandatory drug test ang lahat ng driver ng Solid North Transit Incorporated. Idadaan din sa roadworthiness inspection ang lahat ng mga bus ng kumpanya. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na wala sa kanilang kustodiya ang kahit anong CCTV footage ng umano ay gulo sa isang bar sa Davao City na kinasasangkutan ni Representative Paulo Duterte. Ang mga video na kumakalat online ay hindi anya galing sa PNP at wala ring PNP unit o personnel ang naglabas nito. Maring itinanggi ng PNP ang kaugnayan nito sa pagkalat ng affidavit ng complainant na lumabas na rin sa social media at iba pang platforms. Ayon sa PNP, iginagalang nito ang proseso ng batas, lalo at naisampa na ang kaso sa Department of Justice. Payo pa ng PNP na idulog sa kanilang tanggapan kung may mga katanungan tungkol sa nilalaman ng reklamo at nakahanda ito na makipag-ugnayan kung ito ay formal na hihilingin ng mga kinauukulang ahensya. Hinihikayat din ang publiko na mag-ingat sa pag-share ng impormasyon online, lalo kung ito ay hindi pa kumpirmado ng mga otoridad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos po ng ilang mga paalala. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang kagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay iparireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na po tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Tuguegarao, 40 out-of-school youth sa Nueva Vizcaya, panibagong natulungan ng project goals ng DSWD at provincial government. Ang detalye ng balitang ito mula kay April Bracho. Agtultuloy di pa nakaipatumpal ti Project Goals when the project's great opportunities in attaining life skills para kadagiti out-of-school youth a beneficiaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program in the 4Ps iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Iti panagtinulong ti Department of Social Welfare and Development when the DSWD Region 2 kan ti provincial government upatapulong agtutubo ti kaudyan ang natulungan ti programa apakairamana nagitagtawan sa 12 aging sa 15 asumangsango kadagiti parikot anang iturong kadakwada iti dida panagbasa. Babanda itong inisyatiba na surwan dagiti ubing ti practical life skills na ingato ti kumpiyansa ti bagida ken ikanpay ti motibasyon asumrek iti formal education. Iti may 3 taon na agtultuloy nga agserbi ti project goals kas huwagas iti panangsulbar kadagiti karit amang lapod iti panagadal dagiti agtutubo babanda ito dagiti interactive workshops, group discussions ken values formation activities. Dita ti damag manipod syudad ti Tuguegarao dayto ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, April. Yan ang ulat mula sa Tuguegarao. Samantala, dumako naman tayo sa Baguio. 18 riders hinuli at pinagmulta dahil sa may ingay na mufflers sa Baguio City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jong Munar. Adaan ti kagawaan ti Baguio City Police Office amang rukod iti kinalaaw ti mufflers dagiti lugan kang runan dagiti motor akanayon nga may reklamo gapo iti makadistorbo nga uni dagitoy sigun kini BCPO City Director Roel Tagel, adan tinaypa ay kadagiti aming nga kwerpo iti BCPO at decibel meters amar aramat kadagiti checkpoint operations ken panang pasarudang kadagiti motorsiklo ken lugan amang ipapay tinakaro nga uni when noise pollution. May basa article dyan na report ti Baguio City Police Office Traffic Enforcement Unit iti panang iduulo ni Police Major James Allen Dugaw dumanon iti 18 iti natiliwanda motorsiklo ken lugan gapo tinariwawa nga mufflers dagitoy. Iti panagkatang ti BCPO ti decibel meters ket resulta iti commitment da iti naangay nga dialogo iti nagbaitan ti pulisya ken grupo dagiti motorcycle riders. Iti panagrama tinaso nga kagawaan ket may basar iti panaganarutan iti sidong ti memorandum circular manipod iti Land Transportation Office. Imanamang matlang iti grupo nga anyaman nga reklamo wenno klarifikasyon ket ipadanon da dagos iti BCPO Traffic Enforcement Unit sangket di nga iti social media tapno may paayan iti kaseknan nga aksyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadawag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jong. Yan ang ulat mula sa Baguio. Samantala, dumako naman tayo sa Virac. PNP tiniyak ang ligtas at maayos na paglipat ng mga automated counting machine o ACM sa mga voting centers sa Virac, Catanduanes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rosie Nieva. Pinanginutan ni Police Major Robert Kevin Caparoso, Hepe kan Virac Municipal Police Station, kaibanan ang mga tauhan kan Commission on Election o COMELEC Virac sa pangingenot ni Attorney Maria Teresa Dolores, Election Officer 4, ang deployment asin pagbabantay sa mga automated counting machines nganing masyerto ang seguridad kan mga ini mantapig kukondusir ang transportasyon pasiring sa mga voting centers sa Banuan kan Virac, Catanduanes.
Kasaro ang kapulisan sa kamauota na masyerto an marahay, salbado asin may integridad na eleksyon sa tabang kan kada ahensya kan gobyerno, barangay local government units, non-governmental organizations, asin kada sektor kan komunidad. Nangapudan man si Police Major Caparoso sa publiko na makisumaro asin makipagtabangan para masyerto ang seguridad, matuninong, marahay asin onestong eleksyon sa paagi kan pagbabantay asin pag-report kang anuman nakaduda-dudang mga aktibidad. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rosie. Yan ang ulat mula sa Virac at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Libreng Filipino Sign Language Training handog ng Kapitolyo ng Bohol ngayong Heritage Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jessa Agua Ilanan. Usa ka libreng pagbansay alang sa Filipino Sign Language ang gipahigayon sa lalawigan sa Subo alang sa tibuok buwan sa Mayo. Kini isip pagtimaan sa Heritage Month. Nagsugod kini Mayo 3 mula matmatag Sabado hangtod Mayo 24. Pagsugod alauna sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon. Hinumala ang pagbansay sa Provincial Government of Bohol, pinaagi sa Center for Culture and Arts Development sa lalawigan. Personal tumutudlo ang mga tinugyanan sa Bohol Deaf Academy. Bukas ang face-to-face Filipino Sign Language training sa kanan nga anaa sa lalawigan sa Bohol. Sa RP1 Cebu, sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jessa. Yan ang ulat mula sa Cebu. Dumako naman tayo sa Iloilo. Misa gaganapin sa Molo Church sa Iloilo City sa pag-uumpisa ng conclave sa Miyerkules. Ang detalye ng balitang ito mula kay Emmy Santiagudo. Magapatigayon sang misa ang Santa Ana Parish Church sa Molo, Iloilo City sa palabuton nga Mayo 7 para sa pag-umpisa sang conclave kunang formal nga pagpili sa mga kardinal sa masunod nga Santo Papa. Sunod kay Reverend Father Jomari Delgado sang Santa Ana Parish Church, bukas sa publiko ang hiwaton nga misa sa Miyerkules sa Molo Church. Ginimbitahan niya ang mga Ilonggos nga magtambong agud magbulig pangabuyo sa pag-umpisa sang conclave. Samtang nagapanagtagman ang simbahan sang Santo Rosario para sa intensyon sa pagpili isang bag-o nga Santo Papa kag kopya sa mga palangadion. Maumpisa ang conclave sa Mayo 7 sa Vatican City para sa pagpili sa masunod nga Santo Papa nga magatalo sa nagtaliwan nga si Pope Francis. Mula sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Emmy. Yan ang ulat mula sa Iloilo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Butuan. Mga lugar sa Caraga Region na idineklarang areas of concern sa nalalapit na eleksyon nabawasan. Police Regional Office 13 naka-full alert. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jocelyn Morano. Mas naminusan karon ang gidaghanon sa mga lugar nga nadeklarang areas of concern sa Caraga Region. Base sa kinalahi ang datos sa Police Regional Office 13, gikan sa kapin 30 nahimo na lamang kini karong 13, unom sa Surigao del Sur, 5 sa Surigao del Norte ug tinag-usa sa Agusan del Sur ug Agusan del Norte gumikan sa suspected election-related incidents sa nakalabing duha ka miaging eleksyon. Gibutyag ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano nakaisa ang entero rehiyong Caraga sa full alert status ug mas gipahugtan ang implementasyon sa COMELEC checkpoints, gun ban ug uban pang law enforcements. Gikan January 12 hangtod ni kasamtangan, doon na 45 ka mga individual ang naaresto sa paglapas sa gun ban, diin 48 ka armas ang nakumpiska. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jocelyn. Yan ang ulat mula sa Butuan. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Ilang residente ng Iligan City at Karatig Bayan agad na nabigyan ng trabaho sa isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Kapin sa 30 katao gikan sa laing-laing mga lugsod ang mga diretsong nadawat sa ilang giaplayan nga trabaho atol sa gipahigayong job fair sa Department of Labor and Employment o DOLE ng Lanao del Norte o guba pang kauban nga ahensya sa gobyerno. Ang maong job fair kay kabahin sa selebrasyon sa Labor Day karong buwana sa Mayo nga gipahigayon sa Robinson's Place, Iligan. Sumala sa datos sa mga kawani sa DOLE Lanao del Norte, kapin sa 30 ka-aplikante ang nadawat sa trabaho ni adtong adlaw. Kini kay tungod andam sa usab ang tanang kinahanglan nga papeles o gubang pang requirements sa trabaho nga didto na mismo sa lugar aron dali ra maproseso sa mga maswerteng aplikante ug walay bayad. Apil sa mga libreng serbisyo nga gitanyag sa kalihukan sa DOLE, mauwang libre nga medical examination ug ang ubang pang dokumentong kinahanglan sa matag kumpanya nga midawat kanila. Samtang positibo ang mga reaksyon sa mga tao sa mga programa sa DOLE Lanao del Norte, ilabi na ang kining mga napapanahon sa pagsaulog sa adlaw sa mga mamumuo sa maong probinsya. Mula sa Iligan City, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alvidad. Yan ang ulat mula sa Iligan. Dumako naman tayo sa Marawi. Mga bagong pasilidad para sa mas malawakang serbisyong pangkalusugan inilunsad sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Likaan babagudan so pitibarangan ang mga facility sa inimbago sa Dr. Serapio Montaner Memorial Hospital sa Malabang, Lanao del Sur, lagi do dialysis center, public health unit, acute stroke unit, 2D echocardiography section ag microbiology section. Ayado na ang tapyan na suka pagkabagri ko mga PPS serbisyo para kung mga pasyente si Isa Lanao del Sur. Piyaguluan na ng Ministry of Health abang sa Moro, sumyabaloy a launching ceremony rakus o mga opisyal sa Giyang Kotomi Aloya Hospital sa Malabang. Kabasay Provincial Health Officer Dr. Alinadir Minalang, malay niya ugup ko mga pasyente sa Lanao, kagyang kaiya kalilide sakit na suma lifestyle-related lagid o diabetes ago hypertension. Yan si Johania Yusuf pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Johania mula dyan sa Marawi. At yan po ang kabuuan na ulat naman mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula.
Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mababa ang antas ng inflation para sa buwan ng Abril 2025. Sa pagtaya ng BSP, papalo lamang sa pagitan ng 1.3% hanggang 2.1% ang inflation outturn ng bansa. Ayon sa BSP, ang pagbaba ng presyo ng bigas, isda, prutas at gulay, gayon din ang magandang supply sa loob ng bansa, mas mababang presyo ng langis at pag-appreciate ng piso ang mga pangunahing dahilan ng pagluwag sa pressure sa presyo ngayong buwan. Gayunman, maaaring bagyang mabalanse ito ng pataas sa singil sa kuryente at pamasahit sa LRT1. Tiniyak naman ng Monetary Board na magpapatuloy ito sa maingat at balansing pag-a-adjust ng patakaran sa pananalapi upang mapanatili ang price stability na makatutulong na masustena ang paglago ng ekonomiya at trabaho sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabebenepisyohan ang nasa 2 milyong individual mula sa vulnerable sector sa Kalakhang, Maynila kapag pinatuloy na ng Department of Agriculture o DA ang 20 pisong rice project isang araw pagkatapos ng eleksyon. Sinabi ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara na inaasahan nilang masisilbihan ang nasa 400,000 pamilya sa National Capital Region o NCR na magbebenepisyo sa programa. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paglunsad ng 20 pisong rice project sa Cebu City nitong araw ng paggawa. Subalit hiniling ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpaliban ang susunod na paglabas ng programa para maiwasan na pinupolitika ng gobyerno ang naturang programa. Sa Mayo 13, ang 20 pisong
kada kilo na bigas ay inisyal na ilulunsad sa Quezon City, pati na rin sa mga syudad ng Pasay, Mandaluyong, Las Piñas, Caloocan at Navotas sa pamamagitan ng Kadiwa program ng DA, isang farm-to-market program na nag-uugnay ang mga magsasaka direkta sa mga mamimili. Sinabi ni Guevara na naghahanap din ang DA ng mga retailers para mapalawig ang programa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng mga oil company nitong Lunes na bababa ang presyo ng langis ngayong linggo dahil sa reaksyon ng pandaigdigang merkado sa posibilidad ng oversupply ng krudo. Ayon sa Shell, Sea Oil at Clean Fuel, babawasan ng 55 sentimo kada litro ang presyo ng gasolina, habang 65 sentimo naman ang itatapyas sa kada litro ng diesel. Samantala, ang presyo naman ng kerosina ay ibababa ng 70 sentimo kada litro. Nitong nakaraang linggo, itinaas ng mga kumpanya ng langis ang presyo ng gasolina ng piso at 35 sentimo kada litro, 80 sentimo kada litro sa diesel at 70 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng lalawigan ng Palawan ang unang pwesto sa 24 na mga bansa sa buong mundo na pasok sa World's Best Island to Visit 2025 ng US News and World Report na naungusan ang iba pang mga kilalang destinasyon tulad ng Mauritius, Santorini at Sardinia. Lumalabas rin na Palawan lamang ang nakapasok sa top 10 nito mula sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Inilarawan ng American Media Company na ito na nakabase sa Washington DC ang kakaibang ganda ng mga tourist destination sa Palawan na kinabibilangan ng Kayangan Lake sa Coron at Bacuit Bay ng El Nido at marami pang iba. Naitala rin ng Palawan Provincial Tourism and Promotions Office ng lalawigan ng Palawan na umabot na sa mahigit 300,000 ang mga bumisita ng lalawigan para sa unang quarter pa lamang ng taong 2025 at hindi rin kasama sa bilang na ito ang mga dumarating na sakay ng mga bumibisitang international cruise ships sa lungsod ng Puerto Princesa, Coron at El Nido. Hindi ito ang unang pagkakataon na kinilala ang natatanging ganda ng karagatan, dalampasigan, limestone cliffs at mga lagoon sa Palawan at mga munisipyo nito. Kamakailan lamang ay nakuha rin ng Entalula Beach o Beach ng El Nido ang ikalawang pwesto sa World's 50 Best Beaches 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinurn over na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang natapos na 1.5 kilometrong Colyago-Lukgay Farm-to-Market Road sa Lagayan, Abra. Ayon kay DAR Regional Director Samuel Solomero, ang proyekto na pinasimulan noong Hulyo taong 2024 ay direktang pakikinabangan ng mahigit 1,170 pamilya. Ang proyekto ay pinondohan ng 24.56 na milyong piso. Dahil dito, mapapabilis na at ligtas na madadala ang produkto sa mga pamilihan at tutulong sa pag-unlad ng agrikultura. Naniniwala ang DAR na lalago na ang kalakalan at mas mapapadali ang pagkuha ng mga pangunahing serbisyo para sa mga residente ng lagayan.
Sinusuportahan din ni Solomero ang programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbura ng utang ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs upang mas mapagtuunan ng pansin ang pag-unlad at pagpapanatili ng kanilang kabuhayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakapagrehistro si Calvin Oftana ng 23 puntos at 21 rebounds para pangunahan ang Talk and Text kontra San Miguel 89-84 para kunin ang unang panalo na koponan sa PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Center sa Antipolo nitong linggo. Bukod kay Oftana, nakapagtala din si Ray Nambatak ng 15 puntos, 5 assists at 1 rebound at isa pang steal habang nagambag sina RR Pogoy at Simon Enciso ng 14
at 13 puntos ayon sa pagkakasunod para makuha ng TNT ang unang panalo sa loob ng 4 na laro. Sa panig ng San Miguel, nakalikom naman ng 26 na puntos, 6 na rebounds, 5 assists at 3 steals si CJ Perez habang nagtapos ng may 21 puntos, 14 na boards at 2 assists si Junmar Fajardo. Sa isa pang laban sa PBA, dinomina ng Magnolia ang Terra Firma 127-94 para manatiling imakulada ang kanilang record sa 5-0. Pinangunahan ni Zav Lucero ang hot shots sa nagawa nitong 17 puntos, 9 na boards at 1 assist habang nakagawa ng 13 puntos si Paul Lee. Nagdagdag naman sina Jeric Ahanmisi at Joseph Eriobu ng tig 11 puntos para sa hot shots. Samantala, nakagawa ng double-double si Louis Sangalang sa panig ng Jeep na may 19 na puntos at 12 rebounds kasama pa ang 7 assist habang sina Stanley Pringle at Kevin Ferrer ay kapwa nakapagtala ng tig 17 puntos bawat isa kung saan natamo ng Terra Firma ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na pagkatalo simula pa ng pagbubukas ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang De La Salle University sa UAAP Women's Volleyball Finals pagkatapos ang pahirapang panalo laban sa University of Santo Tomas 25-22, 11-25, 25-21 at 25-21 sa Final 4 round na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Kahit nanalo, sinabi naman ni La Salle head coach Ramil De Jesus na may kailangan silang baguhin sa ilang aspeto ng kanilang laro. Pinangunahan naman ni Angel Canino ang opensa ng Lady Spikers sa nalikom nitong 17 puntos habang sina Amy Provido at Shivana Laput ay nagambag ng 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman ang 22 puntos na nagawa ni Casey Carvalho pati na rin ang 21 puntos ni Reg Jurado. Ito na ang ika-21 finals appearance ng La Salle sa UAAP. Makakatapat muli ng Lady Spikers ang defending champions National University sa finals. Huling naglaban sa finals ang dalawang koponan ay noong season 85 kung saan nakopo ng La Salle ang titulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nahinto ng Emilio Aguinaldo College ang kanilang 4 na larong pagkatalo laban sa koponan ng University of Perpetual Help System Delta 23-25, 25-21, 25-15 at 25-23 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan nitong linggo. Huling nanalo ang EAC ay laban sa Jose Rizal University ay noon pang Abril 5. Pagkatapos noon ay bumagsak ang Generals sa Arellano University, Mapua University, De La Salle College of St. Benilde at Colegio de San Juan de Letran. Maganda naman ang ipinamalas ni Frelwin Taculog kung saan pinangunahan niya ang Generals sa nalikom nitong 21 puntos, 9 na excellent digs at 13 excellent receptions para mapaganda ang record na koponan sa 4-9. Si Jeff Marapok ang nanguna para sa Altas sa nagawa nitong 20 puntos. Ito ang ikalawang sunod-sunod na talo ng Altas para bumagsak sa record na 7-6. Sa panig naman ng women's volleyball, nakuha ng University of Perpetual Help System Delta ang kanilang unang panalo sa second round ng NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament pagkaraang talunin ang Emilio Aguinaldo College 25-19, 25-17, 17-25 at 25-23.
Dahil sa panalo, napaganda ng Altas ang kanilang kartada sa 8-5 habang dumulas ang AYAC sa 3-10 record. Nakapagtala si Shai Omipon ng 16 na puntos at 12 excellent digs habang maganda ang ipinakita ni rookie Camille Bustamante sa nagawa nitong 16 na puntos. Nasayang naman ang nagawang 17 puntos ni Jing Alimen habang nabaliwala din ang tig-11 puntos ni Nakara Dayanan at Jamaica Villena. Kakalabanin ng AYAC itong Martes o Miyerkules ang Jose Rizal University habang magbabalik sa aksyon ang Perpetual sa Mayo 16 kontra San Sebastian College, Recoletos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Impresibo ang tambalang Cici Rondina at Bernadette Pons sa pagbabalik nila sa buhangin kung saan umabot sila sa quarterfinals ng Volleyball World Beach Pro Tour Futeres o Futures Novali. Naging maganda ang panimula ng tambalang Alas Pilipinas sa Novali Sand Courts, subalit hindi nila nasustina ito, kung saan natalo sila kina Beata Vaida at Francesca Iona Alupei ng Romania 21-18, 19-21 at 12-15 sa larong ginawa sa Santa Rosa City. Sinabi ni Pons na maganda ang kinalabasan ng kanilang pagbabalik sa beach volleyball dahil kahit sandali lamang ang kanilang preparasyon ay nakaabot sila ng quarterfinals na linalahukan ng 19 na bansa. Nagpahiwatig naman ang kanyang nagpaghiwatig naman ang kanyang pasasalamat si Rondina sa oportunidad na ibinigay sa kanya sa pagbabalik niya sa beach volleyball at ipinangako na mas lalong magsusumikap para sa kanilang preparasyon sa parating na Southeast Asian Games itong darating na Desyembre. Lumabas na matindi ang 3 laban sa isang mainit na araw para kina Kylem Progelia at Sofia Pagara kung saan naubusan sila ng lakas sa quarterfinals at natalo sila sa silver medalist ng Asian Volleyball Confederation o AVC Beach Tour Novali Open na sina Shona Polay at Olivia McDonald ng New Zealand 17-21 at 14-21. Ang sikat na players ng University of Santo Tomas ay nakapagtala ng impresibong 21-16 at 21-17 panalo laban kina Sherisin Toko at Mayjabel Lawak ng Vanuatu, ang nanalo sa Australia Beach Volleyball Tour noong 2023 sa round of 12 pagkatapos malagpasan ang Dutch Spikers na sina Danieke Prince at Animieke Driesen 23-25, 21-11 at 15-10. Samantala, hindi maduplika nina James Buitrago at Rancel Varga ang kanilang silver medal finish itong nakarang taon na Futures Novali Tournament kina Elon Elazar at Kevin Kozmisyov ng Israel sa kanilang quarterfinals showdown 21-17 at 21-15. Unang tinalo nina Buitrago at Varga sina Finlay Benay at Jed Walker ng Australia 21-17 at 21-16 sa round of 12 pagkaraang talunin ang tambalang Domonkos Doksi at Bech Attila Streli ng Hungary 21-15 at 21-19. Si Rondina at Pons, pati na rin ang iba pang pares ng National Beach Volleyball ay lalahok sa Europa at iba pang events sa ibang bansa. Umaasa naman si Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara na makakakuha ng sapat na puntos ang mga players para may pag-asa silang makakuha ng pwesto bilang wildcard sa Beach Volleyball World Championships Adelaide itong darating na Nobyembre. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Malaki ang naging kontribusyon ni na AJ Edu at Matthew Wright sa panalo ng kani-kanilang koponan sa 2024 to 2025 season ng Japan B-League. Nakapagrehistro ang Gilas Pilipinas big man na si Edu ng 14 na puntos, 4 na rebounds at 1 tapal sa panalo ng Nagasaki Velka laban kay Ray Parks Jr. at ng Osaka Evesa 89-72 sa larong ginanap sa Ukini Arena, Maishama. Ang kontribusyon ni Edu ay nakatulong sa pagbabalik ng Nagasaki sa win column, ang kanilang ika-25 sa loob ng 59 na laro at sapat para manatili sa ika-6 na pwesto sa Western Division. Sa parte naman ni Parks Jr., solido pa din ang kanyang performance kung saan nakagawa ito ng 12 puntos at 6 na boards kahit nakuha ng Osaka ang kanilang ika-30 talo sa loob ng 59 na laban. Lumabas pa din sila sa ika-4 na pwesto sa Western Division. Samantala, nagtapos naman si Wright ng may 7 puntos at 2 steals sa panalo ng Kawasaki Brave Thunders kontra Sun-En Neo Phoenix 84-82 sa larong ginanap sa Kawasaki Todoroki Arena. Ito na ang ika-18 panalo ni Wright at ang kanyang koponan sa loob ng 59 na laro, subalit nananatili pa din sila silang nasa ika-8 pwesto sa Central Division. Sa kabilang banda, isa rin ang natalo ay si Dwight Ramos at ang kanyang koponan na Livanga Hokkaido. Nakagawa naman ng 8 puntos, 5 rebounds at 4 na assist si Ramos, subalit kinapos pa din sila laban sa Ibaraki Robots 82-73 sa larong ginanap sa Hokkaido Kitayale. Ito na ang kanilang ika-39 na talo sa loob ng 59 na laro at ngayon nasa ika-5 pwesto na sila sa Eastern Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ayan, nagbunyi na nga ang universe dahil ang pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo ang kinoronahang Miss Universe Philippines
2025 sa Grand Coronation na ginanap nitong nakaraang Biyernes ng gabi, Mayo 2. Si Atisa ay fan favorite at veterana pagdating sa beauty pageant. Ano ba yung mga pinagdaanan ni Atisa bago niya makuha itong corona para sa Miss Universe Philippines 2025? Siya ngayon ang reigning Miss Philippines Cosmo kumbaga noong 2024 kung saan siya ay naging kasama sa top 10, At kung hindi pa tayo nagkakamali, Indonesia ang nanalo, kaya talagang nagbanggaan, ang mga pageant fan ng Pinas at ng Indonesia kasi syempre marami ang talagang nakasuporta kay Atisa. Pero bakit nga ba talagang niruroot ng mga tao itong si Atisa, Kasi si Atisa ay, kung atin pong matatandaan, ay itinanghal na Binibining Pilipinas International noong 2018, kung saan yung kanyang, kumbaga, yung sumunod, na chapter ng kanyang beauty pageant journey ay siya yung naging first runner-up, Kumbaga parang siguro almost is never enough, itong si Atisa, Kasi syempre, ang pinakamasakit daw talaga, na pwesto, or rank sa isang beauty pageant, yung first runner-up. Kasi nandun ka na, pero kulang pa, parang ganon. At yun nga, kabatch din, ni Atisa sa Binibining Pilipinas, syempre si Catriona Gray na kinoronahan namang Miss Universe 2018. Kaya syempre, akalain mo naman kasabayan ni Catriona, at kung wala nga si Catriona nung time na yon, dun sa Binibining Pilipinas 2018, posibleng si Atisa yung naging pambato natin sa Miss Universe noong taon na yun, di ba? Huge feat yon para kay Atisa. Kaya nung matagal-tagal siyang nawala sa pageantry ay, kumbaga, napakaraming kumumbinsi sa kanya na bumalik, bumalik sa pagpa-pageant, at yun nga, bumalik siya last year, pero nung time na yon ay syempre time ni Chelsea Manalo na ngayon ay Miss Universe Asia, so yun. At nanaig nga ang karanasan ni Atisa nang daigin niya ang 65 pang iba pang candidates, including yung mga veterana rin, katulad din na Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat, ni Iliana Marie Aduana ng Siniloan Laguna, at syempre ng kumbaga mother is mothering ang ganapan nitong si Winwin Marquez na siyang naging Reyna Hispano-Americana 2017. Kumbaga tinalo lahat yun, nilampaso nitong si Atisa, kaya hanggang ngayon nagbabangayan pa rin yung mga beauty pageant fans kung sino ba talaga yung tunay na deserving doon sa corona. Pero yun nga, ay sabi ko nga kanina ay 65 candidates ang dinaig kumbaga ni Atisa na mula sa iba't ibang probinsya at munisipalidad dito sa ating bansa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At speaking of pageantry, syempre, kilala nyo na siguro kung sino si Kirk Bondad. Bukod sa pagiging kapatid niya, kapatid kasi siya, ng ex ni Catriona na si Clint Bondad, Pero bukod doon ay hindi na rin bago itong si Kirk sa pageantry. Pero ang tanong kasi diyan, mga kachismis, ay kung break na ba itong sina Kirk Bondad at Lou Yanong, Ito nga yung, kumbaga, palaisipan sa maraming netizen matapos i-unfollow ni Lucy Kirk sa IG. Gayunpaman, nananatiling naka-follow si Kirk kay Lou. Makikita pa rin sa post ni Kirk ang mga larawan at videos nila ni Lou. Si Kirk na isang Filipino-German model ay kinoronahang Mr. Pilipinas International 2025 kamakailan. Pero bakit nga ba parang napansin din natin dun sa Miss Universe Philippines 2025 Grand Coronation Night, yung mga kasama, yung mga nakalaban ni Kirk, ay nandun. Pero si Kirk wala, Nasaan si Kirk nung time na yon? Ito namang si Lou na isa ring model ay unang nakilala bilang housemate sa Pinoy Big Brother 8 noong 2019 at pinasok kalaunan ang show business. Unang pinag-usapan sina Kirk at Lou noong October 2025
2024 kasunod ng IG post ni Kirk ng bakasyon nila sa Palawan. Wala namang kumpirmasyon sa kampo ng dalawa, subalit ang marami nilang social media post na laging magkasama ay indikasyong may namamagitan sa kanila, no? Pero yun nga, kamakailan ay napansin ng mga ating kamosa na hindi na nga nakafollow itong si Luke Kirk. Hindi na rin sila nagpo-post na magkasama sila, kaya naghinala syempre ang mga Marites na followers nila na hiwalay na nga itong dalawa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ayan, naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aison, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo at Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Steph Vicente at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.